Hindi na pumalag si Chanda nang kuyumusin siya ni Sade ng halik. Bakit siya aangal? Kaya nga niya ito dinayo ay para landiin. Hay, Gloria ang pakiramdam habang nasa mga bisig nito at buong rubdob na hinahalikan ng lalaki. Napayakap siya rito at tumugon pa. Binuhat siya nito at inupo sa mesa. Iniwan ito ang kanyang bibig at dinala ang dila sa tenga niya. Napaungol siya sa nararamdamang sensasyon. Chanda, anas nito sabay taas ng kanyang mga binti. Sa likod nito, ipinasok nito ang kamay sa kanyang spandex t-shirt. Babaklasin sana nito ang hook ng kanyang bra nang may kumatok. Sir, pinapatanong po ng papa niyo at ni Olgita kung anong oras kayo lalabas. Ani Andoy, isa sa kanilang mga tauhan. Siguradong itusan ito ng kanyang ama na manggulo. Dumating na po kasi ang merienda. Lalabas na, sigaw ni Sid. Bad trip ito na parang nahihiya. Hinalikan muna siya nito sa bibig bago nagyayang lumabas. Lumabas sila sa opisina na parang walang nangyari at lumapit sa naghahalak-hakang mga lalaki sa mesa dahil nga nagbibida si Olga tungkol sa mga naging boyfriends nito. Hoy Andoy, tawag ni Olga sa lalaking kumukuha ng pandesal sa lamesa. Ang gwapo mo. Gusto mo paaralin kita. Tawanan silang lahat. Kung gusto mo, ako na magpapakain sa nanay at tatay mo. Patuloy ng bakla. Babaruan ko ang mga pamangkin mo. Itinuro na Ismael Enrique ang matandang sikulas kay Olga. Sikulas na lang. Kailangan niya ng nobya. Tse, amoy hukay na yan. Walang pakundangang sabi ng bakla. Hindi akalain ni Chada na masaya palang kasama si Ismael Enrique. Siguro ang ibang mga matatanda rito ay natatandaan pa ang kanyang mami Cosette. Matagal na kasi iyon. Mahigit 3 dekada na sa pagkakaalam niya. Chanda, kuha ka pa. Iniabot sa kanya ng matandang Enrique ang supot ng pandesal. Kumuha siya. Ang akala niya talaga ay pareho ang ugali ng mag-ama. Seryoso at sobrang bait. Kalug pala ang papa ni Sade. Siguradong ang saya nito at ng mami Cosette niya noon. Grabe rin kasi ang nanay-nanaya niya iyon kapag humirit. Nakakagimbal. At kung tumawa parang magigiba talaga ang kanilang bahay. Naalala pa kaya nito ang kanyang mami. Hinawakan ni Sid ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Napangiti siya. Masaya pala rito sa bukid. Ang haba pa ng kanilang halakhakan hanggang sa dumilim at nagpaalam na sila. Inihatid nila ni Sade si Olga sa bahay nito sa Barangay Carmen at imbis na etid siya ni Sade sa boarding house ni Aling Yolanda ay tumuloy sila sa paborito nilang lugar nang malapit sa bangin para ituloy raw ng nautlog nilang halikan kanina. Kailan naman ay hindi naging ganito kasaya si Chanda. Parang sasabog ang dibdib niya sa nangyayari sa kanila ni Sid. Kahit hindi na siya makapag-tour around Asia, ang importante na sa kanya ngayon si Sid. Si Sid. Mahal na niya ngayon ang Saracanlaw at ayaw na niyang umuwi sa Manila. Gusto na niyang dito na lang siya mamalagi kasama si Sid. Nang sitwasyon nila ay natigilan siya. Hindi siyang legal na girlfriend at hindi pa nila napag-uusapan ng tungkol doon. Ayaw niyang mag-expect ng sobra pero sana panindigan siya ng lalaki. Lalo kang gumaganda, Chanda. Bati ni Glenda. Siguro in love yan. Correct, sagot ni Olga. In love talaga ang amiga ko. Nagkukwento kasi siya kay Olga na sinusundo palagi ni Sade sa boarding house at pumupunta sila sa malapit sa bangin. Kilig naman ang baklita. Dang, magpabuntis ka na para hindi na makaangal si Jeline. Soyestyo naman ni Olga. Binigyan ng hindi makapaniwalang tingin ng kaibigan. Ang gulo na nga ng sitwasyon, lalo pang gugulo kung mabubuntis siya. At gusto niya, panindigan siya ni Sid, hindi dahil buntis siya, kundi dahil mahal siya nito. Tuwing patapos na ang kanilang ensayo ay na-excite siya dahil sinusundo siya parati ni Sid sa boarding house. Ipinagpapaalam naman siya nito kay Aling Yolanda tuwing lalabas sila at inihahatid siya bago mag-alas 7:30. Ayaw nilang mag-alala ang matandang dalaga. Dinalahan siya ngayon ng carbonara ni Sade at magkasama nila iyong inubos. May isang bagay na gusto niyang itanong dito. Ngunit medyo nagdadalawang isip siya. Matagal na niya itong gustong tanongin tungkol doon. Masaya ba ang pagsasama ng mga magulang mo? Bakit mo na itanong? Kasi hindi ako lumaki sa may mga magulang. Si Mami Cosette lang ang nagpalaki sa akin at hindi ko siya tunay na ina. Mabuti nga kumpleto ang pamilya mo. Cosette ang pangalan ng ina-inahan mo. Napatigil siya. Nakalimutan niya hindi niya pala dapat sambitin ang pangalan ng ina-inahan. Hindi. Oo, Cosette nga ang pangalan niya. Napatingin ito sa malayo. Ewan? Anong ewan? Nagtanong ka diba kung masaya ang pagsasama ng mga magulang ko? Well, minsan. At natawa ito. Maloko kasi si Papa. Sa bukid yun natutulog. Natahimik siya sa narinig. Hindi naman pala masaya ang mga ito tulad ng ipinagdaramdam ng loob ni Cosette. Hinalikan siya ni Sid sa pisngi. Napakahirap ba na walang magulang? Tumango siya. Pero maswerte ako dahil may nag-alaga sa akin. And I love my mom. Napakasungit ron. But I know she cares for me. Mga sungit ka rin Natatawang saad nito. Sa bagay,
Mom and I deserve each other, it seems. Hay nako, palagi kaming nag-aaway. Mabuti nga hindi ako pinalayas nun kahit napakasutil ko. Malit nga lang ako nang uwi sa curfew. Magmamarathon na yun sa mga kaibigan ko. Nakakainis nga eh. Ganyan talaga ang mga magulang. Idinamping muli ito ang labi sa labi niya at natigil na naman ang kanilang pag-uusap dahil hindi mapigilan ng mga sarili. Hindi hadka ng isa't isa at hindi na nila namalayan ang pagdalanda ng araw at ang pagtaas ng buwan sa kalangitan. He was so crazy about Chanda. Hindi mapigilan ni Sid ang sarili na mapagkita sa babae. Nagiging unfair siya kay Jeline. Alam niya, kailangan na niyang kausapin ang kasintahan. Pero anong sasabihin niya rito? Ayaw niyang makasakit ng tao. He didn't want to fail Jeline. Mahaba na rin at maganda ang pinagsamahan nila. Ano ba itong napasukan niya? Naguguluhan siya. Kahit ano kasi ang gawin niya, hindi mawaglit-waglit sa isipan niyang bagong salta. Habang tumutulong sa pagdadala sa mga baka sa kabilang burol, ay si Chanda ang laman ng kanyang isipan. Hi Sid, lumingon siya. Nasa gilid niya si Arlene. Bakit kaya nandito? Napadaan lang ako. Taga dyan lang kasi ang pinsan ko. Itinuro nito ang ilang mga kabahayan sa paanan ng burol. Nakita kita kaya umakit ako dito. Kumusta kayo ni Jeline? Mabuti naman. Pinalo niya ng mahabang stick ang isang baka para sumunod sa grupo na pinapaakyat nila sa burol. Nababaitan ako kay Jeline. Patuloy ni Arlene. Bagay na bagay kayo. Sana hindi masira ng ibang pag-iibigan niyo. Tumingin siya rito para alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Malaanghel pa rin ang mukha ng babae, ngunit madaling maamoy na plastic. What do you mean? Wala, sagot nito. Concerned lang ako sa iyo. Thanks, sabi niya bago sinipa ang sinasakayang kabayo para makalarga palayo sa babae. Magulo na nga ang utak niya at wala siyang panahong makinig sa mga sulsul. Nilaga ang niluto ni Aling Yolanda para sa tanghalian. Pabor sa kahera na doon siya kumakain sa bahay nito pag gusto niya. Magsishare kasi siya sa gastos sa pagkain. Nagdala siya ng buto-buto sa 2 aso ni Miss Melisana. Masaya nilang nilalaro ni Totoy ang askal na si Mercury nang lumapit si Arlene sa kanila. Alam mo bang ikaw ang pinag-uusapan doon sa Barangay Sigal dahil may nakakita raw sa inyo ni Sade na naglalampungan sa tabi ng bangin? Hindi siya sumagot. Nalungkot siya dahil ayaw niyang nachichismis. Tama ba yung mga lantari ka ng taong may girlfriend na? Hindi uli siya nakasagot dahil nga totoo. Alam mo bang nahihiwaga ng mga tao dito sa Sarakanlaw kung saan ka talaga nanggaling? Arlene, ano bang problema mo? Bakit bala wala ka nang ginawa kundi paringgan ako? Unang kita pa lang, natin masama na ang ugali mo. Bakit maganda ba ang ugali mo? Nagtinginan sila ng masama. Akala mo paninindigan ka ni Sid. Hindi mangyayari yun. At nagbigay muna ng nagbabantang tingin ng babae bago umalis sa kanyang harapan. Parang mapapaluha siya kaya napakagat siya ng labi para pigilin ang emosyon. Nag-text siya kay Sid. Bebe, I feel so sad. Chinichismis daw tayo dahil nakikita tayong magkasama sa bangin. Sumagot agad ang lalaki. Huwag mong pansinin ang mga yan. Bistahin kita mamaya. I miss you. Nag-text back siya. Miss you too. Hindi agad nakarating sa boarding house ni Aling Yolanda ang lalaki. 6:00 na huminto ang sasakyan nito sa kanilang harapan. Doon sila nagyakapan sa sala sa 2nd floor habang pinagtutulungang ubusin ang dala nitong pongkan. Hindi niya matiis na hindi magsumbong duto tungkol sa sinabi ni Arlene. Huwag kang magpa-apekto sa kanila. Anito habang hinihigpitan ng yakap sa kanya. Just give me time at aayusin ko to. Talaga, Sade? Tumingin siya sa mga mata nito. Yeah, I will. Late na rin umuwi si Sade dahil nanood pa sila ng Italian film na The Best Man sa laptop niya. Bago sumakay sa kotse ay nangako ulit na babalik bukas. Nagtanong ito kung anong gusto niyang pasalubong. Ngumiti siya at sa pabirong boses ay sumagot. Diamond ring. Kapwa sila natawa. Yumakap siya rito at humalik. Why, sweetie, sabi nito bago tuluyang pumasok sa kotse.